Northeasterlies tuluyan ng nag-dissolve at pumalit na muli ang matinding alinsangan dala ng easterlies. Pero inaasahang maulan sa ilang bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao, iiral ngayong araw. At imbes sa C96W, wala pa ring pagbabago. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 24, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay 10:17 o 10:18 na ng umaga. Kung hindi ako nagkakamali mga folks ay nagsuspend daw ng klase at ilang mga trabaho sa opisina dahil sa di umano'y may malawakan daw pong transport strikes. So, kung totoo man yun na halos nationwide or sa ilang area lamang, ay maganda na rin yan dahil inaasahan na natin na makakaranas na tayo ng mas maalinsangang panahon na unti-unti. Bagamat may mga ilang lamig pa rin ng simoy ng temperatura natin sa ibang bahagi pa rin ng Luzon dahil hindi pa gaano nakaka-penetrate ng matindi ang easterlies, pero inaasahan na natin na yung araw natin ngayon ay partially cloudy lamang at expected ang unti-unting pagtaas ng ating heat index ngayong maghapon po. So expected po yan at huwag masyadong magbibilad at expected din ang muling pagtaas ng ating air temperature. Ngayon lamang talaga ito unti-unting lang tataas after na humina yung northeasterlies mula kahapon po yung ng linggo. So pag kung na-encounter ninyo na maaraw na po at umaalinsangan na po, na yan ay dulot ng pagtuloy-tuloy na o pag-take over na po ng easterlies natin. At tuloy-tuloy na pagpasok ng hot dry season natin mga folks. At mula sa ating Doppler radar imagery halos wala natin nakikita na anumang saturated water vapor. Ayan, at yung mga pagkulog at pagkidlat wala rin tayo namamataan sa ating lightning detection system. Bagamat nakataas ang thunderstorm watch sa Visayas region, so within 12 hours po ito, pero mangilan-ngilan sa may bandang Eastern Samar, Biliran at Southern Leyte ang nakataas. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Palawan at Samar area. So within 12 hours daw yung naka-forecast as of 10 o'clock AM nga po ng umaga. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, mahangin at partly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan at makikita natin ngayong Lunes, partly cloudy po tayo na may matinding sikat ng araw. Pero nagkakaroon lang ng gloomy at ilang overcast, bunsod na rin ng medyo mataas na water vapor sa silangan at tumatawid dito sa may bandang Metro Manila. Kaya despite na maaraw dito sa Metro Manila, ay nakakaranas din tayo ng unti-unting pagtaas ng heat index. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kininang 5:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius, sarado po yan. Kahapon, nasa 32 degrees o 32.2 degrees Celsius na highest air temperature sa amin. So, tumataas na po since kahapon yan ng 1:45 PM. At sa ating heat index, meaning ay tumataas na rin ang aming heat index, pero nasa 40.3 degrees Celsius pa lamang ito. So, halos medyo border, almost danger level na rin ito. Pero hindi pa siya pumasok sa pinaka-danger dahil hindi pa pumalo ng at least 41 to 42 degrees Celsius heat index. Pero may ituturing na mataas na yan ha, despite na medyo comfortable pa rin sa pakiramdam kahapon. Kung tatabi naman natin sa PX Stream Sin past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay sa may pinakamaalinsangang temperatura na nasa 33.9 degrees Celsius na highest sa buong bansa. At sa Baguio City ay unti-unti na rin tumataas, pero manatiling chilling pa rin ang temperatura sa kanila na 14.2 degrees Celsius since past 24 hours. At sa Iloilo naman ang Katarman, Northern Samar, nakaranas sila ng 75 mm na at least kalat-kalat na pag-ulan nito, probably, at nanatiling wala kaming naitalang pag-ulan sa amin dito sa Caloocan. Sa ating outside humidity, medyo katamtaman at 76% ang ating outside humidity, wala itong nagbago since last hour. At nasa 1,011 hectopascals naman ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Anyway, nanatiling moderate ang ating air quality, so medyo magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, at least nasa particulate matter na
19.98 micrograms per cubic meter, ang kanyang particulate matter 2.5 at 38.28 micrograms per cubic meter naman pagdating sa particulate matter 10. So malamang ay ito ay dulot ng either thermal inversion or yung malawakan lamang na pollution dala ng mga sasakyan. At dahil araw po ng Lunes ngayon, asahan natin na marami pong mga sasakyan ang lumilibot ngayon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Since moderate lamang ang air quality, hopefully hindi ito unhealthy. So magmasala lamang lalo na sa mga may mga problema na sa ating mga baga. At sa ating namang high tide low tide status ay mayroong 6 hours and 31 minutes pa. So nasa minimum low po tayo, at kung sisilipin natin yung sea level nito, just in case. Yan, kung sisilipin natin yung sea level ay probably mga bandang hapon po, halos 1 meter pa rin ang aabutin nito. So halos hindi naman masyado lumalagpas ng 1 meter. Pero malalim-lalim na rin yan mamayang hapon, so walang problema sa mga papalaot ngayong umaga hanggang itong tanghali mga folks. Ingat na lamang sa bugso na hangin. At yes, kung pag-usapan natin kung may gale force winds tayo, so sisilipin natin gamit ang ating global assessment monitoring na kung saan nalalaman natin yung significant wave height. Makikita natin walang significant wave height ang nakatala so far. So walang forecast, walang masyadong vector, pero kung titingnan natin dito ay wala naman gaanong nakataas. Ibabalik natin yung isang vector ngayon. Ayan. Makikita natin sa ating predicted mean sea level. Yan. Makikita po natin ay wala namang masyadong pagtaas ng sea level. So medyo okay naman po, pero makikita natin ang malakas na bugso ng hangin dito sa silangan pa rin ang Northern Luzon, ang bahagi ng Visayas, bunsod ng Estalis. Ingat na lamang po sa gale force winds at mga posibleng mga ilang gale wind, lalo na dyan sa may baybay ng silangan ng ating bansa. Kitang-kita po yung mean sea level at streamline, yung streamline ng karagatan kasabay ng hangin ay makikitaan natin malakas ang bugso dito sa silangang bahagi ng bansa. So ingat na lamang sa papalaot ngayon, lalo na dyan sa bahagi po ng northeastern part ng Luzon, sa may baybayin po natin, medyo malakas po. Yan. Dito naman sa may bandang Mindanao, ingat po sa papalaot din dahil medyo mayroong mahinang accumulated circulation dito, which is ito yung C96W na tinalakay natin kahapon pa. So since wala naman masyadong problema sa high tide and low tide status, at sa nakamoderate tayong air quality, diretso agad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At ang moonrise ay moonrise pa lamang nitong inaasahan nating magbo-moonrise ito bukas sa madaling araw 2:33 AM at inasang lulubog ito kinabukasan na ng hapon at 1:05 PM, meaning ay pamoonset pa lamang ito ngayong araw. Ayan, nasa elevation of 30 degrees. So matatanaw nyo pa yan ngayong umaga habang palubog yung ating moonset na nasa 32% illuminated waning crescent na lamang po ito. Sa ating namang local weather outlook para sa araw ng Lunes hanggang bukas ng Martes, magiging maulap ang ating hapon. So medyo clear skies ngayong umaga, pero pagdating doon ng hapon, medyo maulap at may mga malitang tsansa ng isolated rain showers according dito. So medyo partially cloudy tayo ngayon at medyo clear skies. Nagiging haze lamang dahil sa thermal inversion. So take note yan mga folks. At bukas ng Martes, magiging partly cloudy daw ang ating buong araw. At may chance na pag-ulan na sa 26 to 30% chance of rain daw. Bukas yan ng Martes. So ngayong araw, medyo maliitan lamang ang chance na pag-ulan. Maliban na lamang dyan sa may katimugang bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao na mas makakaramdam pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil mayroon nga pong medyo tropical, may near equatorial trough dyan, yun, na halos ITZZ siya, pero considering pa rin siya na nasa near equatorial trough. Hindi pa siya totally ITZZ pa. Hindi pa masyado tumataas yung ITZZ dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Papaliwanag natin yan mayroong konti o mayroong konti pa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Magiging maulap din ba ang ating buong linggong ito? Well, kung titingnan natin hanggang Miyerkules ay inaasahan daw na
magiging partially cloudy din. Bukas ng Martes, partly cloudy lang. And then halos buong weekdays hanggang weekend ay magiging overcast daw ang ating panahon. So medyo naglalaro sa partly cloudy, clear skies at overcast ang magiging panahon natin this whole week. So naninibago pa yung ating klima dahil nga po sa pagpasok o kasi simula pa lang na ating hot dry season na, hindi pa totally yan. Pero pagtungtong talaga yan ng April ay talagang yan na ang mabibigating init na. Ang kaibahan lang natin na ngayon, napapansin natin ay nito magkakatapusan ng March, hindi pa totally nakakaramdam tayo ng grabing init, hindi gaya last year. So malinaw lamang na yung ating global temperature medyo bumabanga ang ating global temperature, which is nireport na po natin yan. So yun lamang po at punta agad tayo sa next report. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang halos katamtaman ang lagyan ng panahon. Ilang part dito, mostly cloudy lamang ang umiiral sa may bandang extreme Northern Luzon. Yan, so wala tayong magiging problema masyado. At makikita ang ilang kaulapan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Pero halos clear skies ang buong kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, La Union na yan, kasama na ang Benguet, Baguio, yan. In the rest ng Zambales, Pangasinan, yan. Kitang-kita naman po. So, maging ang bahagi ng Apayao at ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at the rest ng Central Luzon hanggang Zambales nga po at Angeles, Pampanga. At mula dyan sa may bandang San Jose at Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang Bulacan ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon. So, medyo partly to sa Mosikaw di lamang. Pero halos clear skies po dyan sa kanluran na yan. Pero pagdating sa may bandang silangan ng Cagayan Valley, halos partly to sa Mosikaw di ang medyo umiiral. So medyo may mga ilang water vapor lamang tayo nakikitaan dito sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Ifugao at Santiago. The rest of Tuguegarao, Ilagan, Isabela, hanggang dyan sa ibang bahagi ng Quirino at Aurora region sa Kasiguran Aurora, yan, lalo na, ay makakaranas ng medyo overcast pa rin, medyo nag-overcast siya, pero normal o medyo katamtaman ang lagay ng panahon dyan. Magkaroon man ng kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, mga mahihina at katamtaman lamang ang pag-ulan ang maaring umiral maghapon. At mula naman dito sa may Central Luzon, pababa nga po ng Bulacan at Metro Manila, katamtaman, partly cloudy rin ang iiral sa atin. Medyo may thermal inversion lamang tayo, kabilang na ang buong bahagi ng Calabarzon area. Maulap din ang bahagi ng Quezon Province hanggang Atimon ng Quezon na po yan, and the rest ng Camarines Norte, papasok ng bandang Bicol Region, na magiging part dito sa mostly cloudy. So expected ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at lalo na sa hapon o sa gabi. The rest ng Mimaropa area, magiging maulap pa rin ang bahagi na yan, especially sa may bandang Oriental, Mindoro. Pero pagdating sa may bandang Occidental, Mindoro sa may San Jose, patuloy pa rin kayo makakaranas ng halos katamtaman at maaraw na panahon. Medyo nagiging overcast din kayo dyan nitong maghapon. So, magkaroon na isolated rain showers, mahihina lamang ang nakikitaan natin dito. Dahil halos wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential sa halos buong bansa. Wala tayong nakikitaan na heavy rain potential, maliban na lamang dito sa katimugan ng Mindanao, na kung saan mayroong saturated water vapor dito sa area na ito. Bunsod po yan ng ating binamantayan na Invest na si 96W. Yan. Kaya nagkakaroon ng heavy rain potential dyan. Malawakan po yung kaulapan dyan na may bandalang heavy rain showers po. Kaya umaabot sa may bandang katimugan ng Davao Region na nakakaranas sila ng pag-ulan. So yun po yung area na yan. So balik tayo sa bandang Mimaropa na magiging maulap din tayo dyan, pero mga ilang isolated lamang na mahihina at katamtamang pag-ulan ang maaring umiral dyan. So magdala na lamang ng payong mula sa matinding sikat ng araw at sa mga inaasang isolated rain showers sa hapon. Ganon din sa may bandang Bicol Region, katamtaman din ang halos buong area na yan hanggang Southern Luzon. Ganon din sa may bandang Visayas area na magiging katamtaman na rin na moderate at humid na panahon. Mga ilang maulap lamang ang iiral sa ibang bahagi ng Panay Island, lalo na sa Hilaga ng Aklan, hanggang dyan sa may bandang Rojas Capiz at Estancia at Concepcion. Pero sa may bandang Iloilo, patawid na ng Negros Region, magiging mas maaraw din kayo dyan. So medyo fairly weather, partly fairly weather tayo dyan, na medyo overcast. Ganun din sa may bandang Cebu at Bohol area. So magiging partly cloudy lamang ang magiging madalas natin at magiging mas humid na po ang inyong panahon yan unti-unti. Kabilang na ang bahagi nga po ng Tacloban sa may bandang Leyte. Pagdating sa may bandang Southern Leyte and the rest, ang Eastern Samar Region,
Partly cloudy rin ang iilal dyan. So mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lamang ang naka-forecast maghapon sa may bandang Eastern Samar area. Pero nitong umaga hanggang tanghali, magiging maaraw tayo at medyo overcast lamang sa hapon. Pero the rest, halos magiging sunny days tayo at humid na magiging panahon. So expected ang mga localized thunderstorms yan. Pag lumamig na po ang temperatura dyan, pagsapit po ng hapon o gabi. So almost moderate ang lagay ng panahon sa halos buong bahagi ng Visayas. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, sa Northern Mindanao area, yan ang buong bahagi ng Surigao Region. Agusan del Norte, Misamis Oriental hanggang dyan na yan sa may bandang Lanao del Norte. Katamtaman din ang lagay ng panahon, partly to sa Muslicaw di lamang. Kasahan lamang ang mahihinat katamtaman na pag-ulan maghapon. Ganon din sa may bahagi ng Palawan, sa may bandang Zamboanga Peninsula, Mula sa buong Zamboanga del Norte, magiging partly to Muslicaw ding iiral, pero humid at moderate na panahon ang iiral. Magkaroon man ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at isla ng Basilan Hulusulo. Ingat dahil asahan ang mga ilang clusterized moderate and heavy rain showers nitong maghapon. Busod na rin ng near equatorial trough na nagtatraverse po sa katimugang bahagi nga po ng Mindanao area. Yan, medyo nagtatraverse dyan yung near equatorial trough na yan. So nagkakaroon po ng kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao. Mula sa central ng Mindanao, sa Bukidnon at in the rest ng Sorsogon area, mula North Cotabato hanggang Maguindanao ay medyo katamtaman ang panahon nino dyan, partly to sa Muslicaw di. Pero expected ang maghapon, magkakaroon kayo ng biglang pagbugso ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa pag-traverse po ng surface trough nito na nanggagaling Sky Invest 96W. So halos buong silangan ng Mindanao area magiging overcasting gloomy tayo dyan. Mula sa buong bahagi ng Surigao del Sur o sakop na ng buong Caraga area. So mula Agusan del Sur na yan hanggang the rest ng Davao region ay magiging maulan na po. Moderate and to some heavy rain showers na po mula dyan sa beba ng Davao Oriental, especially ang Mati. Ingat po sa flash floods. At asahan din na magiging maulan sa City of Davao, ilang bahagi ng Davao del Norte, Davao del Sur, hanggang Davao Occidental na yan. So medyo magiging maulan din ang bahagi ng General Santos City habang tumatawid itong surface trough nito papunta sa may bandang South Cotabato, Sultan Kudarat at Coronadal area. Maaring makaranas din kayo ng mga moderate na heavy rain showers po nitong maghapon dahil nga po sa inaasahan nga po na malawakan na ito na near equatorial trough mula kay 96W. Yan, yung surface trough na yan. So ingat po sa mga biglaang flash floods po sa mga areas na yan ng Davao region dahil halos makakaranas kayo ng mga intermittent rain showers po nitong maghapon ha. So ingat sa potential na pagbaha kung sakaling nagtuloy-tuloy na malakas ang buhos ng ulan sa inyo dyan. So yun lamang ang generally ay magiging mas maulan lamang ang katimugang bahagi ng Davao region. Pero the rest ng bansa natin magiging katamtaman ilang part dito sa Muslicaw di lamang ang madalas na iiral nitong maghapon. At forecasted na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So para sa mas malinaw kung mataas ang water vapor sa bahagi ng Northern Luzon ay dito sa may bandang extreme Northern Luzon at ilang bahagi dyan sa Central Luzon. Medyo mataas lang ng konti ang saturated water vapor sa may bandang Bicol region at Visayas. So maasahan pa rin ang mga ilang isolated rain showers na may mga localized thunderstorms. Yan, so yun lamang po ang ating analysis forward sa mga lagay na panahon natin sa bansa. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone monitoring. Mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector na natiling unstable o insignificant development itong C96W as of 10:30 AM na ngayon, ay nanatili pa rin siya sa may bandang southeast ng Davao region. So halos nanatiling nasa around 444 to 500 kilometer ang layo niya. Southeast ito pa rin ng Davao Oriental. At nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, bahagya itong parang umatras. At kung titingnan natin yung pinaka-RGB color ay mataas pa rin yung saturation nito sa paligid niya na nagdadala po ng malawakang ulan sa may bandang Davao region po. Yan. Pero yung significant na upward low convection ay napaka-disorganized pa at wala tayong nakikitaan na anumang development. Nasa 1,009 hectopascals pa rin yung atmospheric pressure nito. So wala tayong nakikitaan na bumababa ito at wala tayong nakikitaan din na low level convection pa. Napaka-disorganized pa ng kanyang low level at halos wala tayong nakikitaan na anumang significant na upward low convection. Mataas lamang o mababa lamang yung bandang atmospheric pressure sa pinakasentro nito. Dulot lamang yan malamang ng Coriolis effect kaya nagkakaroon ng shallow circulation dito sa bahagi niyan
ng timog silangan ng Mindanao. So dahil nagkaroon ng shallow circulation dito, nagkaroon ng mataas na accumulated at convergence. Yan, nagkaroon ng accumulated convergence na nagbunsod po ng malawakang surface trough nito. So kitang-kita naman natin sa ating floater satellite imagery ang malawakan na ito ng kaulapan na may dalang pag-ulan po. So expected mga maulan ang iiral sa ilang bahagi ng Mindanao anytime or within 48-hour period po. Since meron na lang tayong at least 30 hours para obserbahan ang development nitong C96W na natiling wala pa ring pag-ababago sa kanyang intensification. Kumikilos ito pa south-southwest sa bilis lamang na 6 km an hour lamang. Napakabagal, kaya ganun yung kanyang progress. At nabanggit na rin natin sa forecast kahapon na mukhang madidisolve din agad siya at hindi siya tuluyang magiging aktibong low pressure area. So yun lamang po. At sa ibang bansa naman ay natiling mayroong aktibong mga tropical wave. Yan, dalawang tropical depression ito. Yan, ito mga mabababang atmospheric pressure niya, 1,005 hectopascals, and then ito isa 998 hectopascals. Ito ito mga potentially mga aktibong low pressure area yan. Kaya makataas ang forecast niya as tropical depression. Buti na lamang nasa karagatan lamang ito at walang umaabot sa anumang kalupaan o malawakang kalupaan, yung dalawang aktibong bagyong ito. Yan. So, walang masyadong aapektuhan na malawakan. Pero sa atin sa Pilipinas ay yung surface trough lamang nito. So, yan po. Yung sinasabi ni Pag-asa na ITCC siya, halos ITCC siya pero hindi near equatorial trough lamang ang nakikitaan natin dito. Yung galaw kasi ng kanyang kaulapan ay halos pakalat. Ayan. Hindi siya coordinated yung galaw ng kanyang kaulapan. Halos ganyan lamang ang galaw ng kaulapan niya. So pagka ganyan ang galaw kasi niya, pa northwestward tapos pakalat siya habang lumalapit sa kalupaan ng Mindanao, ay maituturing ko pa rin siyang equatorial trough. Kapag ka ITCC kasi ay coordinated na po yung daloy ng hangin dito. Yan. Nagko-coordinated na yan, ganyan. And then, madalas nagkakaroon na ng ilang convergence dito. Yan. And then, yung mga malalawakan na kaulapan niya, nagdadala po ng malawakang pag-ulan. So, kapag kaganyan ng galaw kasi ng kaulapan at hangin, ay yan, matatawag na natin na intertropical convergence zone. Since isa pa lamang na nagkakaroon ng convectivity at hindi siya series, matuturing ko lamang tong near equatorial trough. Hindi pa talaga siya totally series of convection. So, yun po kasi ang pinagbabasehan ko para maituturing itong intertropical convergence zone. Kaya nga siya tinawag na intertropical convergence zone. So, yung ibig sabihin lamang, yung series ng kaulapan dito sa area na kung saan nabubuo yung ITCC ay nagkakaroon ng series of convection. Sunod-sunod yun. Kaya yung sunod-sunod na yun na nagkakaroon ng mga circulation o yung mga low pressure area, then nagbubunsod po ng sunod-sunod po na upward low convection. Despite na mga disorganized ito at trough lamang, ay makikita natin yung pattern ng galaw niya ay series. Ito single lamang siya at pakalat. Pakalat ang kilos niya habang kumikilos pa west-northwestward. So nanatili pa naman siyang near equatorial trough para sa aking analysis. Hindi pa siya totally ITCC pa. Natataon lamang, sumasabay lamang siya sa Coriolis circulation. At yung tutok kasi ng sikat ng araw, nandito na sa may bandang Mindanao na, tumatama. Yung direct parallel ng sikat ng araw. So, mataas talaga yung water vapor dyan. Mabilis ang pagsingaw. So, yun lamang po ang ating analysis at wala naman masyado pang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa at nanatiling walang disorganized pa rin itong C96W. So, anytime moment, maaaring madissolve na lamang yan or maging remnants anytime. Wala pa tayong nakikita na anumang increased development. Well, kung titingnan natin yung Global Forecast Assessment Monitoring, kung magkakaroon ito ng significant anomaly. Sa ngayon ay shallow lamang yung kanyang yung kanyang convergence, pero mahina pa lamang yung kanyang upward low convection. So, base na rin sa ating Pacific Basin, ayan, 10 to 20% anomaly lamang ang nakikitaan dito at halos walang significant ang pagtaas ng current anomaly niya hanggang sa susunod na 24 oras na natiling negative pa rin po mga folks. Ayan, wala tayong nakikitaan.
So, wala. Since February 20 ito, so hindi pala ito latest. Walang latest output itong Sinoa. So, tingnan natin dahil hindi pala latest yung forecast nito ngayon. Ayun, February 20 pa yung huling data niya. Hindi pa pala ito latest. So, magbabase po tayo sa ating global spectral model muna kung magkakaroon ng significant upward low. Wala tayong nakikitaan. Ayan, kitang-kita naman po. Hanggang sa katapusan na po ng March ay nanatiling wala o halos madidissolve din itong C96W habang kumikilos pa kanluran. Yon, and then titigil muli at mukhang mayroong pang nagbabadya na parang northeasterlies dito pagdating ng March 29. So next weekend, hindi natin alam kung northeasterlies ito pero base dito sa cyclone flow, ayan, mula March 28 to 29, mukhang mayroong pang pahabol na northeasterlies. Base dito sa forecast ng Global Spectral Model, ayan may humahabol pa rin. So, ito medyo bago sa akin itong mga folks humahabol pa rin yung ilang northeasterly sa phase wind flow. Ayan mula March 28. Pero this week, wala. Pero pagpasok ng 27 to 28, mukhang mayroong dumadaan na mukhang may dumadaan muli na northeasterly surface wind flow. Pero forecast pa lamang to mga folks, hindi pa natin makukumpirma yan. Pero at least meron tayong idea na mayroong forecast pa na may hahabol pa na northeasterly surface wind flow. Sa halos huling 3 araw ng March, bago pumasok ang April. So kakaiba to mga folks ayan So medyo mayroong pang northeasterlies Well, tingnan po natin mga folks, at least meron tayong at least significant idea kung mangyayari yung forecast na ito. Tingnan natin. Pero kung sakali man po this weekend o bago mag-weekend ay kung mangyari yung forecast nito, di maganda dahil magkakaroon na naman tayo ng medyo katamtaman na lagay na panahon at medyo bababa na naman ang ating temperatura. Sa ngayon ay hindi dahil umiiral muli ang ating pagtaas ng ating alinsangan sa ngayon. Pero tingnan natin itong katapusan po. Tumataas po at bumababa naman yung northeasterlies pagsapit po ng March 28 to 29. So mukhang maganda kung mangyayari po yun mga folks. Tingnan na lamang natin. Pero sa ngayon, wala tayong nakikita na anumang development ni 96W at walang nakikitaan na ito'y magiging ganap na bagyo hanggang sa katapusan na nga po ng March 2025. Ayan wala. So negative pa rin at mula sa ating mga computer models ay makikita lamang natin dito mga shallow trough lamang ang nakikitaan o yung tropical wave. Maging kay SMWF, tropical wave din nakikitaan natin. So asahan na medyo magiging maulan ang ilang bahagi nito ng Mindanao pa rin hanggang sa pagpasok po ng April. Pero dito sa bahagi ng Northern Luzon, well, tuloy-tuloy na po tayo na dry at hot ang ating magiging temperatura base dito sa forecast ni SMWF. Ganon din kay NABGEM. Pero dito, medyo may mga low level convections dito mula kay 96W. So, very insignificant yung forecast niya dito. Pero malinaw lamang ay magbubunsod lamang ito ng mga maulan sa bahagi nito ng Davao Region hanggang sa matapos po ang huling linggo ng March. So at least medyo hindi kayo makakaramdam ng matinding alinsangan. Hindi gaya sa amin sa Luzon na magiging mas hot dry ang aming panahon hanggang sa katapusan po ng March 2025. Sa ulat lindol, so far wala naman tayong namamataan na anumang malakas-lakas na mga paginig. Malinis ang aking seismometer ngayon at seismograph. Wala tayong masyadong nakikitaan. Mga minor lamang na mga pagyayanig, maliliitan. So, diretso agad sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw. Meron silang naitala na magnitude 4.2 pero malalim-lalim naman yung epicentral depth nito na 81 km at malayo masyado. Dito yan sa may bandang southeast ng Sarangani Island pero halos na sa may bandang Indonesian Peninsula na ito. Yan. Naganap ito kaninang madaling araw, 12:42 AM po, dyan sa may bandang Davao Occidental. So, 81 km epicentral depth, so halos hindi ramdam yung pagyanig. And after ng pagyanig niyan, kanina sa may bandang Sarangani ay wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4.0 pataas at marami namin rin agad yung mga minor earthquakes niya. So, kung diretso agad tayo sa ating historical earthquake data, para kung ilan na ang total earthquakes natin for the month of March 2025, since nahigit 700 na po, ngayon ay nasa 744 total earthquakes na po tayo.
713 dito is magnitude 2.0 pataas, 28 sa magnitude 4.0 at tatlo pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas. So madalas sumusunod-sunod ng mga pagyanig dito sa bahagi pa rin ng Mindanao area. So ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa may bandang Davao region pa rin at eastern part ng Mindanao na kung saan may mga ilang mahihinang pagyanig pa rin tayo na namamataan dyan ha. Sa Luzon, meron din, pero madalas dito na sa may bandang Ilocos Sur o pagitan ng boundary ng Ilocos Sur at Benguet ha. So ingat po sa mga kababayan natin at ngayon, meron nga pong latest nga po na magnitude 2.7 dyan. So medyo magalaw-galaw na rin yung mga tectonic plates natin dyan. So medyo ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng Lolo Luzon. So medyo marami-rami na rin po yung mga cluster na earthquakes dyan. Pero hindi pa rin hihigit na may marami pa rin mga pagyanginig dito sa bahagi pa rin ng eastern part ng Mindanao area. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, March 24, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, March 24, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga gusto pang malaman na hindi natin isama sa ating report ngayong umaga. At asahan natin na unti-unting pagtaas na ating heat index ngayong araw ha. So wag masyadong magbibilad. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.